magpapadala ako ng gunaw. Gumawa ka ng daong. Hebrew 11:7. Sa pananampalataya, si Noe ng paunawaan ng Diyos ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. O, nakita nyo? Anong sabi ng Diyos kay Noe? Ito, magpapadala ko ng gunaw. Ganoon po ba? Gawa ka ng daong. Opo. Kaya nga doon sa film na The Bible, nagtatanong yung mga anak ni Noe. Sabi ng mga anak ni Noe, Father, kumbaga yun ang tanong talaga bang ang Diyos nagsalita sa iyo? Did God really speak to you? Alam niyo, sabi ni Noe, God spoke to me. Tuloy ang gawa. Nagsalita pala ang Diyos Tuloy ang gawa. Mga kapatid, kung naniniwala tayo na ang salita na sinasalita ng apostol at ng kasamahan ng mga apostol ay salita ng Diyos, with full conviction, tuloy ang gawa. Tuloy ang paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Kaya, yan palang mga taong may full conviction, nakakagawa ng saganang gawa sa Diyos. Hindi ba? Si Abel, may pananampalataya. O kaya sabi sa 11:3 and 4, sa pananampalataya, si Abel naghandog ng mas dakilang hay. Bakit siya nakagawa ng dakila? May pananampalataya yon. Magsabi ka man na mayroong kang faith, pag walang gawa, walang katunayan yung kanyang sinasabi. Kaya mga kapatid, ito ngayon, kamusta ang inyong pakikinig ngayong convention? Meron ba kayong full conviction? Sa mga narinig ninyo na ang ating narinig ay salita ng Diyos. Kung gayon, pagkatapos ng convention, ang susunod dito, masaganang gawa at paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa, kung bakit naging masagana, they have abundant labor of love because they received the Word of God as not from men, but as God was speaking to them. Yan ang sabi sa unang Thessalonica 2:13. Yung mga ginagamit ng Diyos, kasangkapan lang ng Diyos yan. Pero yung kanilang sinasalita ay tunay na mula sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa 10:16, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Alam nyo, ito ang nangyari doon sa babaeng bao Yung babaeng bao na tinirahan ni Elias, naalaala nyo? Hindi ba nagpapagawa si Elias ng tinapay pagkat panahon ng kagutom? Siyempre, sa panahon yun, mga kapatid, wala namang maraming pagkain yung babaeng bao. Babasahin natin ang sabi sa unang hari, chapter 17, verse 11. Ang sabi ng kasulatan ay ganito. And she was going to get it. He called to her and said, please bring me a piece of bread in your hand. Excuse. But she said, as the Lord your God lives, I have no bread, only a handful of flour in the bowl and a little oil in the jar. And behold, I am gathering a few sticks that I may go in and prepare for me and my son, that we may eat and die. Sabi ng babae, wala na kami, ito na lang. Ito na nga, ito kumbaga ang last supper. Dahil pagkatapos silang kainin ito, mamamatay na kami. Ipagluluto ka pa, hindi na, wala na, ito na lang, para sa amin na lang ito Pag ito'y aming niluto, ito na lang ang aming huling kain at mamamatay na kami. Alam mo ang sabi ni Elias? Then Elijah said to her, do not fear. Huwag kang matakot. Para mas gusto niyo yung Tagalog Aiming kayo pag Tagalog, pag English, ayaw. Basahin natin sa Tagalog. Ito ang sabi sa verse 13. At sinabi ni Elias sa kanya,
Huwag kang matakot. Yumaong ka. Gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. At ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Noong maniwala siyang ang sinasalita ni Elias ay hindi personal na kanya lang, ganito ang sabi ng Panginoon. Salita pala ng Panginoon. Sabi ng babae, okay, igagawa kita. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ng babae at siya at ang kanyang sangbahayan ng maraming araw at ang gusi ng harina hindi nakulangan o ang banga ng langisman ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang salita sa pamamagitan ni Elias. There is a sudden change. Noong sabihin ni Elias, ganito ang sabi ng Panginoon. Ay, salita na pala ng Panginoon yan eh. O sige, okay na po, go na. Mga kapatid, pag tinitingnan natin ngayon, ang mga doktrina, ang mga aral na itinuturo sa iglesia, na ibinabahagi ng mga sugo ng Diyos, ay sa inyo, yan ay salita ng Diyos. Yan ang magtutulak sa atin para tayo hindi matakot. Huli ng Panginoon! Matatakot ka, salita ng Diyos na nakataya? Sabi ko sa mga